Ito pala ang kwento at kasaysayan ng kauna-unahang unibersidad sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang mahabang kasaysayan ng Royal at Pontifical University of Santo Tomas. Ang University of Santo Tomas UST sa Maynila ay itinatag noong April 28, 1611 ni Miguel de Benavides. Ito ang pinakamatandang umiiral na unibersidad sa Asya at ang pinakamalaking katolikong unibersidad sa mundo na nasa iisang campus lamang. Noong una, ito ay itinatag sa loob ng Intramuros upang magsanay ng mga pari. Sa kabila ng mga digmaan, revolusyon, at paglipat ng lokasyon, nanatili itong matatag at naging isa sa pinakamahalagang institusyon sa Pilipinas, nagluwal ng mga bayani at pangulo ng bansa. Ang pagkakatatag at mga unang taon 1600s. Ang pananaw, vision. Nagmula ang ideya ng universidad sa hanggaring magkaroon ng institusyon ng mataas na edukasyon sa Pilipinas. Noong 1605, iniwan ni Bishop Miguel de Benavides ang 1,500 piso at ang kanyang personal na aklatan upang magsimula ng isang seminary college. Opisyal na pagkakatatag. Noong April 28, 1611, ito ay opisyal na itinatag bilang Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Kalaunan, pinalitan ang pangalan bilang Colegio de Santo Tomas bilang parangal. Royal at Pontifical na katayuan. Noong 1624, pinahintulutan ni ang kolehiyo na magbigay ng mga degree. Noong 1645, itinaas ito ni sa pagiging ganap na universidad. Buhay sa Intramuros, panahon ng Kastila at Amerikano. Mahigit 300 taon na natili ang UST sa loob ng Intramuros, ang napapaderang lungsod ng Maynila. Naging sentro ito ng intelektuwal na buhay sa bansa. Gayunman, nakaranas ito ng pagsubok lalo na noong Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya, 1898 hanggang 1899, na nagdulot ng unang malaking pagkaantala sa operasyon ng paaralan. Paglipat sa sampalok at modernisasyon, 1900s kasalukuyan. Bagong campus. Dahil sa kakulangan ng espasyo sa Intramuros, lumipat ang UST noong 1926 sa kasalukuyang 21.5 hektaryang campus sa Sampaloc, Maynila. Ang orihinal na tarangkahan mula sa Intramuros ay inilipat din at ngayon ay tinatawag na Arch of the Centuries. Pagiging bukas sa kababaihan. Noong school year 1924 hanggang 1925, unang tinanggap ang mga kababaihan sa Faculty of Pharmacy. Isa ito sa mga unang paaralan sa bansa na naging co-educational, tumatanggap ng babae at lalaki. Kampo ng mga bilanggo noong World War II. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, 1942 hanggang 1945, ginawang internment camp ang main building ng UST para sa mahigit 4,000 sibilyang kaalyado. Katolikong Unibersidad ng Pilipinas. Noong 1947, tinawag itong Catholic University of the Philippines. Pamana at mahahalagang katotohanan. Mga kilalang alumni. Ang UST ay naging alma mater ng mga bayani tulad nina Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Marcelo H. del Pilar, at mga pangulo ng Pilipinas tulad nina Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel. Pagbisita ng mga papa, binisita ang UST nina Pope Paul VI, Pope John Paul II, Pope Francis. Mga katangian. Kilala ang UST sa prinsipyo nitong 3Cs, competence, commitment, at compassion. Isa rin ito sa nangunguna sa larangan ng medisina, batas, inhinyeriya, at sining. Conclusion. Sa mahigit 400 taon ng kasaysayan, nananatiling haligi ng edukasyon sa Pilipinas ang University of Santo Tomas. Pinagsasama nito ang malalim na tradisyong Katoliko at makabagong pag-unlad sa akademya, kaya patuloy itong gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng mga lider at propesyonal ng bansa. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!